Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon at nadako po tayo sa ating Bahay Iglesia. Amen po? At ngayon po, tayo pong lahat ay magbibigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos. At bago po tayo magtungo sa ating pong panalangin, inianiyahan ko po ng bawat isa ay tumayo at magbasa po tayo ng kanyang salita na matatagpuan po sa Aklat ng Awit 101 hanggang 5. Psalms 100 verses 1 to 5. Basahin po natin. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Purihin ang Diyos. Mabuti po ba ang ating Panginoon? Amen. At nararanasan po natin yan sa ating buhay. Araw-araw, may kabigatan man, may suliranin man. At sa pagbibigay niya ng katugunan sa bawat isa, palagi pong naririyan ng ating Diyos. Dahil ang pangako niya, kailanman hindi niya po tayo iiwan o pababayaan man. Sa oras na ito, hinihiling ko po ang bawat isa na dumulog sa banal na presensya ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Niluluwalhati ka namin sa oras na ito, sa aming kalagitnaan. Wala kaming ibang nais kung hindi mapapurihan ka, madakila ka, Panginoon, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoong Diyos. Panginoon, sa paglapit namin sa inyo, sa oras na ito, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat ng nagawa naming kasalanan. Marami po kaming bagay na nagawa na labag sa iyong nais, hindi po kami umaabot sa iyong kaluwalhatian, sa iyong pamantayan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo ang bawat isa. Hugasan mo ang aming mga puso ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Gawin mo kaming karapat-dapat. Gawin mo kaming katanggap-tanggap, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Sa oras na ito, dalangin namin ang katagumpayan ng aming gawain. Simula ngayon hanggang pagkatapos, Panginoon, tukuban mo kami ng banal na Espiritu. Kasihan mo kami, Panginoon, ng yung banal na Espiritu sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, gabayan mo kami. Pangunahan mo kami. Wala kaming ibang nais kung hindi maitaas ka, maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pangunahan mo ang mga magpapaawit. Ikaw ang patuloy na magbasbas, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumilos. Gayon din sa magdadala ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Pangunahan mo siya, Panginoon, ang aming mahal na pastor. Ikaw ang patuloy na maggabay, Panginoon, sa lahat ng sasabihin niya, sa lahat ng gagawin niya, Panginoon, sa paghayag ng iyong banal na salita. Ikaw ang patuloy na maitaas, Panginoon. Ikaw ang patuloy na maluwalhati sa lahat ng mga kapatiran na nandirito ngayon at mga darating pa. Nawa maranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong presensya. Ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain ng linggong ito, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Diyos. Pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang pong katapatan sa atin pong lahat. Kaya sa oras na ito, tayo po'y magbibigay ng papuri at pagsamba. Amen? Dadakilain natin siya, luluwalhatiin natin ang banal na pangalan ng ating Diyos dahil wala po siyang katulad sa ating buhay. Sa pag-awit po natin ng una nating awitin, umikot po tayo at batiin natin ang bawat isa ng isa pong maganda at mapagpalang umaga. Sige po, magkamayan po tayong lahat. Bahagi natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Dakila siya, dakila siya, dakila siya.
dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Siya'y ating dakilain. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat. Walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya. Itaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Oh, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Sa ating buhay. sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang mundo, Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya, itinataas ka namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ay dakila. Siya'y tapat. dakila siya, dakila siya, dakila siya. Walang katulad ang ating Diyos. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, Walang ibang pupurihin, Panginoong Diyos. tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang makahigit sa iyo, Panginoong Diyos. Walang ibang makahigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging Ating purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. oh, walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Minsan pa sabihin po natin, walang ibang makahigit sa inyo. Walang ibang makahigit sa inyo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw, pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, Walang ibang pupurihin, O Diyos. tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang pagpupurihan. Sa puso ay tanging isa lamang. Walang ibang Let's lift the name of Jesus on high as we say,
walang ibang pupurihin, Panginoon. Walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw lamang, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin at sinasamba, O Diyos, sa aming kalagitnaan. We give you praise, Jesus, and we glorify your name sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Walang kagaya mo, Panginoon. Walang katulad mo. Nag-iisa ka, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang Diyos na nakababathid ng nilalaman ng mga pusong ito sa mga pagkakataong nangihina kami, Panginoon, nawawalan kami ng pag-asa, bigat na bigat kami sa mga dinadala naming suliranin. Palagi kang naririyan, Panginoon, upang kami dinggin, yakapin, Panginoon, tugunin sa aming mga dalangin. Kaya sa oras na ito, as we open our hearts to Him, idulog natin yung mga personal prayers natin sa Kanya. Yung mga nilalaman ng puso natin, pagkaloob natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit. Sabihin po natin sa ating Diyos, wala kang katulad, wala nang papantay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pang man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang
wala kang katulad. Walang papantay sa'yo, Panginoong Jesus. Ikaw noon, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang. Tanging ikaw, Panginoong Jesus, sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, wala kang katulad, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, wala nang iba. Isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. We give praise to Jesus. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan. Pangyarihan mo'y walang katulad. Minsan papurihin ang ating Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ang aming mga tinig ay para lang sa'yo, Panginoong Diyos. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang sa aming mga buhay, Panginoon. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ang aming mga tinig para sa'yo, Panginoong Jesus. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Isisigaw sa buong mundo, ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos, Panginoong Jesus. Ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas.
tanging ikaw ang aming Diyos. Sa iyo ang papuri, ang pagsamba, ang kaluwalhatian, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. Napakasarap po na magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Amen? Lalong-lalo na po kapag tayo po ay nagpapakumbaba sa paglapit sa Kanya at ating pong itinataas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating tagapagligtas, ang palagi pong naririyan para po tumugon sa ating pong mga dalangin, sa ating pong mga suliranin. Lalong-lalo na po sa mga pagkakataong mayroon pong karamdaman. Amen po ba? Siya po yung ating kagalingan. Ako po ay personally thank God dahil kahapon po na emergency po ako, pero ang kagalingan po ng Panginoon ang pinagawa niya sa akin at iyon po yung natanggap ko kahapon. Kaya ang kaluwalhatian at papuri ay para sa ating Panginoong Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan ko po ang ating mahal na pastor para po sa paghahayag ng kanyang banal na salita at bago po siya magbigay ng mensahe sa umagang ito, ipanalangin po natin ang ating pastor. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa buhay ng aming pastor na patuloy mo pong ginagabayan, patuloy mo pong pinangungunahan sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapagamit niya sa iyong kaharian sa oras na ito, Panginoon, sa paghahayag ng iyong banal na silta. Pangunahan mo po siya, ikaw ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay, banal na spirito. Sa oras na ito, Panginoon, nawa ang iyong mensahe ang maihayag sa pamamagitan po ng paghahatid ng salita mo sa pamamagitan po ni Pastor Archie. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Sa atin pong preaching ngayong umaga na pinamagatan po natin, pagpapakumbaba sa isa't isa, ito po ay mahalagang tema na tinatalakay natin for the last 3 months, na bahagi po ng atin pong overall na pinag-aaralan po for the year 2025. At ako po'y nagpapasalamat sapagkat tayo binigyan ng boses ng Diyos bilang pastor ng church na ito para sabihin po sa inyo ang mga katotohanan, hindi matakot kahit na ano ang mangyari, kahit pa makitil ang buhay ko, sapagkat alam ko po pagka nagsasabi tayo ng totoo, hindi tayo pababayaan ng Ama natin na nasa langit. Ako po talaga nagagalak po, at ito po really comes out of my love for God and my love for the church, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran. Ako po'y talagang nagagalak, pag nilalakaran natin yung kalooban ng Diyos sa Biblia. We start with our music ministry, with the reading of the Word of God. Kaya makikita mo, mag-o-overflow talaga ang spirit ng buhay na Diyos. Because isang gawain na ganito po, dediretsahin ko na kayo, ang pinakamahalaga dito is the Word of God talaga. Kasi ito po'y salita ng Diyos. Hindi po ito isa sa pangunahin lang o isa sa mahalaga. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat ng service. At ako po'y nagagalak, And siguro yung heart ko po pino-pour out ko sa inyo. Every time we lead the prayers or pati na rin po yung atin pong music ministry, maganda po sana talagang we hear the Word of God. Psalms chapter 100 verse 1 to 5. Kaya nag-overflow po Mag-o-overflow po ngayon. And syempre, galing from our experience, pinagaling tayo ng Diyos, sabi ni Brother Raymond ng ganon, talagang yung puso po that we are giving the highest honor and glory. Mararanasan natin if we read the Word of God, at sana wag magagalit po yung iba. Talaga po, every time we start yung prayer circle po na yon, naroon lang yung Spirit ng Diyos. Para sa mga church leaders,
Ang mga kabataan na hindi sumasama, ang mga music ministers po na hindi sumasama sa prayer, hindi po niyo makakasama yung pong pagbaba ng banal na Espiritu kasi napakahalaga pong sama-sama tayo mananalangin. Maaring magalit kayo sa akin, pero I'm so happy in telling you the truth kasi mahal na mahal ko po kayo. Ang laki na po ng pagbabago ng ginawa sa church na ito. Purihin po ang Diyos. Sa pagpapakumbaba natin sa isa't isa, tinuro ng Panginoon. Etong Feast of Harvest ay hindi church ng mayayaman. Pag ako po pumupunta sa Marbal, di ba yung church niyo, church ni ni ganito, ni ganyan? Hindi po. Ang Feast of Harvest po ay church ni Jesus Christ. At ako po, natutuwa po ako, ayan, nakakaharap ako sa inyo, nakakatingin ako sa mga mata ninyo. Na-invite ko po ang presidente ng Marbal, hindi po dahil ako'y sidekick lang ng isang mayaman, Na-invite ko siya dahil yung galang niya po sa akin naroroon bilang itinalagang pastor ng Feast of Harvest Christian Ministry. Can we say amen? Hallelujah. Ako po, ang puso ko po, na nasa sa church na ito, mahal ko po kayo lahat. Pero ako pupunta po ako ng Puray, hindi dahil meron iniingatan na negosyo doon. Pumupunta ako sa Puray dahil mahal ko ang mga tao na taga-Puray. Bakit ka nakakatingin sa lahat ng tao? Kasi kahit na sinong mayaman ho rito na sabihin sa akin, masakit yung sinasabi mo, pastor, ako po'y nagagalak, mahal ko kayo, kaya sinasabi ko yung totoo. Can I say amen po? Amen? Hallelujah. Kaya, ang nagre-reign ngayon sa church na ito si Kristo. Kasi ang mga salita niya, patuloy po natin na pinagbubulay-bulayan. Sinasabi natin kung ano po yung totoo. Ganun po yon. Kaya sana wag magagalit yung mga kabataan, wag magagalit yung mga music ministers natin. We start the church with a prayer. Sama-sama tayo sa likod. Pag nag-aawitan tayo, we read the Word of God. Hindi si pastor ang bida rito, hindi po ang music minister, hindi po ang mga kabataan o mga elders ang bida. Ang bida po sa church na ito ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay malayo na ang narating sa habag at awa ng Panginoon po. Napakalayo na ho ng narating po ng church na ito. Kasi ang church po na ito, hindi nakasalig sa mayayaman. Maski po yung nakikinig ng mga mayayaman ngayon, nasa US man kayo, nasa ibang bansa man kayo, harap-harapan ko sinasabi, mahal ko po kayo. Kaya po, ang church na ito ay nagpapakumbaba, ang church po na ito nagtuturo po ng buong katotohanan kasi gusto ng Panginoong Diyos talagang maging mapagpakumbaba po ang puso natin. No one is above the church. Ang church na ito ay kay Kristo. Kaya po, mamaya ay mapapakinggan niyo po yung presidente ng Marbal, napakasarap sa kalooban na ako ang nag-invite mismo bilang pinuno po ng church na ito. Napakasarap po nung pakiramdam na hindi ko na naririnig po na church ni ganito yan, church ni ganyan yan. Bakit ho? I can stand on my own with the help and the guide of the Lord Jesus Christ. Halimbawa, pagbutuhan niyo ako, tanggalin niyo po ako rito. Hindi ako nangangamba kasi alam ko po, totoo ako sa Diyos ko at totoo pong mahal ko po kayo. Yun po ang pinaninindigan ko. Kaya ituturo ko po ngayong umaga na ito ang kalooban ng Panginoon at ang pamagat po nito, pagpapakumbaba po sa isa't isa. Pinagse-celebrate po natin ngayon ang Hearts Day kahapon. Sa isang Kristiyano ho, araw-araw ho ay araw ng pag-ibig. At sa atin pong pag-aaral, makikita nyo po, minsan ang mga mag-asawa, nagkakaroon tayo ng hidwaan, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Maski sa loob ng church po, nagkakaroon po tayo ng mataas po na pride sa isa't isa. Pero sa umaga na ito, sa pamagitan po ng aral ni Pablo, sa mga taga-iglesia ng Colossus po, matututunan po natin, masasaksihan natin, maisa sa puso po natin ang lahat po ng kaparaanan para tayo po ay magpakumbaba sa isa't isa. Pero bago po tayo tumungo, nais ng Panginoon na tayo po lahat ay yumuko, magpasalamat po tayo at manalangin po tayo sa ating dakilang Ama. Ama naming makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang siyang nagbibigay sa amin ng karunungan upang ang mga salita po na ito ay maipahayag po namin ng may tapang po, pag-ibig at lalo na po ay pagpapakumbaba. Baliwala po ang tapang kung walang pag-ibig at lalo tigit po ang pag-ibig po ay hindi mananahan kung hindi po ito bibigyan ng pagpapakumbaba na nagmumula sa puso. Kaya Panginoong Diyos, ang church na ito ay mahal na mahal ninyo, itinutuwid niyo po kami, tinuturo niyo po ang buong katotohanan. At ako po ay nagpapasalamat, Panginoong Ama, sapagkat malayo na po ang pagbabagong narating ng church na ito. Kami po ay tagapagpahayag lamang ng salita ninyo. And every time po na nababago ang puso po ng inyo pong mga mananampalataya, isang kagalakan po na maging alipin ninyo, na maging tagapagsilbi nyo po, upang ang buong salita nyo po ay maipahayag ng may katapangan, ng may pag-ibig, ng may pagpapakumbaba,
para ang mga puso po namin ay mabago po at maihanda sa buhay na walang hanggan. Kami po hindi perpekto, marami kami mga kasalanan, araw-araw po ay nagkakamali kami. Kaya po aming kiniklaim ang Hebrews 9:22, Panginoong Diyos, kundi po dahil sa pagpatak ng dugo ni Jesus ay hindi kami malilinis sa lahat ng aming nagawang karumihan. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala na aming natatamasa from all the testimony, by your stripes, by your wounds. We receive healing right now from our spiritual and physical body po, Panginoong Ama. At salamat po ng marami, Panginoong Diyos, dahil ang church po na ito ay isa pong tinalaga ninyo sa Marikina sa kapahayagan po ng kaligtasan at ng katotohanan para sa ikaliligtas po ng kaluluwa ng marami. Maraming salamat po, Ama. Ang pinakamataas na papuri po at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal na pangalan ni Kristo Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. According to the book of Colossians, dito po sa Colosas 3:12 hanggang 14, meron po ditong mga mahahalagang puntos, no, na binibigay sa atin ng salita ng Diyos. At ito po ang dapat lakaran ng isang mananampalataya para po magkaroon ng pagpapakumbaba sa isa't isa. Alam niyo po, ang mag-asawa, lalong-lalo na po, no, sa atin pong kasama araw-araw na ating sinisinta, hindi po maiiwasan dyan, nandyan ho yung bangayan, nandyan po yung pag-aaway, nandyan po yung pataasan minsan ho ng pride, dahil nasa sa mundo po tayo na hindi po perpekto. Pero may bilin po, at ito po hindi lamang po sa mga mag-asawa, kundi sa mga magkakapatid, sa mga magkakasama sa church, sa mga kaopisina, magkaka-classmate po. At ito po ang sabi ng Colosas 3, dito po sa 12 hanggang 14. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Napakadami ng tagubilin, ano? Mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. And verse 14 po, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Alam niyo po, lalo na po sa mga relasyon natin ngayon, kung maaaring kayo po ay anak, may mga magulang, o kaya po may kanya-kanya kayong asawa ngayon, o kaya meron kayong mga kanya-kanya pong sinisinta, consider every day as your last day. Bakit o ganun yung pananaw po ng isang Kristiyano? Kasi tayo po ay supported ng mga aral sa Biblia na hindi nga natin alam kung ano po mangyayari bukas. Mamayang gabi nga lang o hindi natin alam kung magkakasama pa tayo. So we have to treat each day na para bagang huling araw na natin ito na magkikita. Can we say amen? Kasi pagka ho nasa puso natin, hindi matagal pa kami, kikita pa kami ni pastor sa susunod na araw. Magkikita pa naman kami ng misis ko sa susunod na buwan. Alam ba natin kung ano po mangyayari sa araw ng bukas? Sa mga preachings po na ipinahayag natin, ikinumpara po tayo sa hangin, ikinumpara tayo ho sa damo, ikinumpara tayo sa bulaklak, ikinumpara tayo sa anino, ikinumpara tayo ng Panginoong Diyos sa usok. Minsan nandyan ka, bukas makalawa, wala na. Kung yung mahal na mahal ninyo na tao po ay tinitignan ninyo na mamaya ho, wala na siya sa piling ninyo, what would be your natural reaction? Lahat ng mga katangian na ito, makikita natin, mag-uumapaw po. Halimbawa, yung misis nyo po, ilagay ninyo sa puso ninyo na mamayang gabi, wala na siya, kukunin na siya ni Lord. Ang heart natin, nandun po yung tayo'y magiging mahabagin sa Kanya, nandoon po yung magiging mabait tayo sa Kanya, naroroon po yung magiging mapagpakumbaba tayo sa Kanya, magiging mahinahon tayo, magiging mapagtiis tayo, magiging mapagpasensya tayo, magiging mapagpatawad tayo, at magiging mapagmahal tayo sa atin pong misis. Because again, we have to treat each day as the last day. Wala na pong preparation for tomorrow na, hindi bukas bibili ako ng bulaklak. Hindi ho ganon. Kasi we do not know po what lies ahead. Sabi nga nung mayaman, ako ay napakayaman ko na, wala na akong gagawin, kundi magpapakasaya-saya na lamang po ako, kakain at iinom Alam ba niya na nung gabi po, kukunin na siya ng ating Panginoong Diyos. Hindi po niya alam
Kung alam niya lang ho na sundan niya lahat ho yan, magiging mahabagi na po siya, magiging mabait na po siya, magiging mapagpakumbaba na po siya. In the story of the rich man and Lazarus, alam ba nung rich man na siya po ay mamamatay? Hindi po. Si Lazaro, alam niya po. Bakit? May sakit po siya, nakaratay po siya. Sometimes sickness is a blessing for all of us, lalo na kung ang atin pong sakit, terminal. Kasi we can prepare for the kingdom of God. Mas nakakatakot po yung bigla tayong inatake, tayo po namatay na aksidente, pero ang puso po natin malayo sa Diyos. Kaya napakahalaga ho ang mga tinuturo po sa atin ngayon, lalong-lalo na po nito pong si Pablo in the Church of the Colossians, makita po sa buhay ng bawat isa. At iisa-isahin natin, number 1 na makikita natin, sabihin nga natin, mahabagin at mapagtiis. Alam niyo po, sabi po ng Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Huwag niyong kakalimutan yon, kasi yun po ang isa sa daan papunta sa langit. Pwede kasi nating sabihin, Pastor, I have accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Pero hindi ka makapagpatawad, hindi ka po mahabagin, hindi ka mapagtiis. Hindi po tayo papasok sa langit by merely saying, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Kasi ang pagtanggap sa Diyos ay may bunga, at isang bunga po niyan, yung pong tinatawag po nating pagiging mahabagin. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 14, sino man na nakakapagpatawad sa kanyang kapwa ay patatawarin ng Panginoong Ama, at sino man na hindi nakakapagpatawad ay hindi kailanpaman patatawarin ng Ama natin na nasa langit. Ang susi po para makapasok sa langit, dapat napatawad tayo sa kasalanan. Pag tayo po ay hindi napatawad, diretso po tayo sa impyerno. Ano pong susi? Kung sino man ang nakakapagpatawad, patatawarin din ng Ama niya na nasa langit. Kaya nga, ang sabi ng awit 103, kanina napakaganda, no ho? Basahin niyo po yung awit, isa po yun sa minemeditate ko, kasi hindi ho maganda yung boses ko ho kung ako lang ang kakanta. Pero pag mineditate ko yung sinabi ni Brother Raymond kanina ho, palagi ko ho yan bago ko umawit talaga, kaya na-bless din po ako. Yung Psalms 100, 1-5 po, pagka po in-internalize nyo yan, kahit hindi po maganda, halimbawa yung boses ko, si Raymond maganda boses, ako hindi maganda, hindi ko talent po yon. Pero, nadadama ko po yung espiritu at nagiging mabangong samyo po na umaakyat sa Diyos, yung awitin kahit hindi tayo magaling umawit, na katulad ko po. Kaya po sabi ng awit 103, 8 hanggang 9, si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit. Yung misis nyo lang, hindi kayo napag-preparean po ng pagkain. Yung pong kape ninyo, medyo maligamgam na dahil marami pa kayong ginawa nung pag-inom nyo po. Hinagis nyo ba yung kape sa misis ninyo? Nagdabog ba kayo dahil yung kanin po malamig? O kaya dahil ang ulam po, yung tirang ulam kagabi po, dahil wala naman, kulang naman sa budget po. Pero tignan natin ang sinasabi po ng ugali ni Yahweh na dapat po taglayin ng isang mananampalataya. Si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi siya madaling magalit, at nakalagay sa color blue po, no, wagas ang kanyang pag-ibig. Sa bahay ho ba, pagka kayo ho sa mag-asawa po, ganun po yung babae. May binibigay po ang Diyos na katangian. Banayad siya kung magalit. Pwede naman ho tayo magalit ho ng walang sigawan, o kaya magalit po ng wala hong murahan. Pwede tayong magalit ng wala pong lumilipad na mga plato, o kaya po na mga lumilipad na mga lababo, o kaya ho mga kutsara, tinidor. Ang sabi po dito, banayad nga siya kung magalit, hindi siya nagtatanim. Ano ho yun? Ang sama ng loob, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ephesians chapter 4 verse 26, hindi masamang magalit. Ang sabi ng Efeso 4:26, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw habang kayo'y nagagalit. Sa ibang version po, huwag ninyong hayaan na kayo'y magkasala kung kayo man ay nagagalit. Ibig sabihin, pwedeng magalit, pwede po. Halimbawa talaga pong may nagawang kasalanan si Mister o kaya si Mrs., pwede nyo pagsabihan dahil mahal ninyo. Pero sa paraan po na banayad, kung tayo po'y magalit, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Halimbawa ho, nahuli natin si Mister, talagang nangangaliwa. Tapos ang pagganti ho natin, mangangaliwa na rin ako. Hindi po ganon.
Hindi kasi nagtatanim ng sama ng loob po ang tunay na umiibig, at yun po'y nagtataglay ho, ang sabi po rito, yaong taglay niyang galit, kahit nagalit siya, Ephesians chapter 4 verse 26, hindi niya hinahayaan na lumubog ang araw o siya'y magkasala habang siya po ay nagagalit. Ibig sabihin ho, hindi niya kinikimkim. Ang masama ho yung nagtatanim ng sama ng loob po. Before, nung hindi tayo mananampalataya, ang effect po niyan, hindi kayo makakatulog. Pero ako, once na nagalit po ako, ang aking natutunan po sa Biblia, nagalit ka sa mga estudyante mo, nagalit ka sa mga nasasakupan mo, pero pagkatapos no, naunawaan nila kung bakit ka nagalit, paglabas po, magkakaibigan na po kami. Wala po yung, pepersonaling kita, kawawa ka sa evaluation. Hindi ho, pag magaling magturo, binibigyan ko ng mataas na grade. Pag talaga po yung estudyante deserve po ng mataas na grado, kahit po pasaway sa klase, binibigyan ko po ng mataas na grade. Kasi hindi po nagtatanim ng sama ng loob ang pag-ibig. Love is patient, sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4 patuloy, love is kind, it does not envy, it is not proud, it is not easily angered. Yung bang may konting pagkakamali lang, mura ka na ng mura kagad. Binato mo ng plato si Mrs., binugbog mo, ginawa niyo pong punching bag. And it keeps no records of wrong. Nung tinanggap mo si Mrs., may mga nakaraan na hindi maganda, pero nung nag-away kayo, bulat-latan lahat to nung kanyang nakaraan. Ang pag-ibig po ay hindi nagtatago ng kasamaan, o hindi nagsasabi ng mga nakaraang kasamaan ng kanyang katipan. Kaya nga ho, sabi po dito, si Yahweh ay mahabagit at mapagmahal, hindi siya madaling magalit at wagas ang kanyang pag-ibig. Banayad lang siya kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Galit si Yahweh sa kasalanan, pero hindi niya matitiis ang kanyang mga anak, lalo na po't humihingi ng tawad, nagpapakumbaba, lumuluhod, umiiyak, para hindi patawarin ng isang Diyos na wagas ang kanyang pag-ibig, isang Diyos na hindi po magagalitin, kundi banayad ang kanyang pagkagalit, isang Diyos na hindi nagtatanim ng sama ng loob, isang Diyos na ang taglay niyang galit ho, hindi niya kinikimkim magpakilan paman. Huwag kayong magtatanim po ng galit. Minsan hindi tayo nagkakasundo. Halimbawa, maski sa church o kaya sa pamilya. Pero paglabas po natin, brothers and sisters po tayo. Can we say amen? Nagpapanalanginan po sa isa't isa. Nagkamali si Mrs. ho, tignan nyo yung sarili nyo. Tayo nga, nung nakaraan, babaero, maraming kabit, marami pong nilokong babae, minsan nagkamali yung Mrs. natin, gusto mong patayin, ginawa mong punching bag. Nakita ko sa social media, putok-putok yung mukha ng babae, nagkamali ng minsan eh. Di ba? Ganun ho ba tayo? Pero tayo, ang tingin natin, napakalinis po natin. Pwedeng magkamali yung asawa natin, pero tatandaan ho natin, si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Si Yahweh hindi madaling magalit at wagas ang kanyang pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, may verse po rito sa Biblia, sa 2 Pedro 3:9. In the book of 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang mga pangako. Hindi niya pa tinutupad yung kanyang pangako na parurusahan niya yung mga masasama. Bakit ho? Kasi iniintay niya pa na ang tao po ay magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan sapagkat ayaw ng Diyos na may mapahamak o kaya'y mapunta sa impyerno. Can we say amen? Ganon kahaba ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tingnan nyo, gawa tayo ng gawa ng kasalanan. Bakit hindi ka pa pinapatay ng Diyos? Ang nais niya, makapagsisi ka pa. Maaari, 40 years old ka na, sige, hahabaan pa ng Diyos yung pasensya niya. 50 years old ka na, sige, hindi ka pa rin nagsisisi, habaan ko pa pasensya ko, 60 years old, 70, 80. Pero tatandaan ho natin mga kapatid, inuulit-ulit ko po sa atin pong preaching. May katakdaan po ng panahon ng kapanganakan, and there is a time for us to die. Eh sa haba-haba ng Diyos, may kakilala ho kayo umabot ng 101 years old. Ako may kakilala ho. Bakit kung minsan pinapahaba pa ng Lord yung buhay natin ng ganon? Kasi gusto pa ng Lord na magsisi ang tao makapagbalik loob po. Pero iba na sa susunod na taon, baka mamaya tatawagin na tayo.
Baka po after 5 years, katawagan na natin. Kaya nga, hindi pa tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako, gaya ng nasusulat, ano ho? Inihintayin niya pa na ang bawat isa po'y makapagsisi at magbalik loob sa Kanya, sapagkat ang nais po ng Diyos, ang lahat ng tao po ay maligtas at wala ni isa man ang mapahamak sa impyerno. Sana ganun po yung attitude natin in 2 Peter chapter 3, verse 9. Pero minsan wala tayo pong kahabag-habag eh. Treat every day as the last day. Kaya po, halimbawa, nagkasama kayong mag-asawa, Dad, sabi ni Pastor, last day mo na to. Sabi niyo rin sa misis niyo, sabi po ni Pastor, last day na. Pagagalitan niyo pa ba yung mister niyo? Akapin niyo na ho yan. Biyenan ko nga lang ho nakabalita kami, yung kapitbahay ho namin na stroke. Tapos hindi na nagising. Kasing edad din nung biyenan ko. Hindi ba you treat every day as the last day? Hindi ko po tatayo na sa dugo. Pero nandun po yung care. Kasi mga kapatid, yung pamilyang nasasakupan ninyo, pag may napahamak dyan, kayo po bilang ama ng tahanan ng pastor niyan, hindi po ako. Do you share the word of God? Kaya nung nakita ko yung biyenan ko, nakabalita ako ng gano'n, inakap ko kagad eh. Sabi, anak, mo naman, ba't mo ako inakap? Tay, kasi I treat every day as the last day. Hindi natin alam po eh. Ganun ba yun? Tapos i-share niyo yung word of God. Katulad nito, napakaganda. Huwag na po tayo magagalit masyado. Kasi hindi pala kalooban po ng Diyos yon. Tapos po, dapat tayo mahabagin din tayo. Kasi ang Diyos nga kinahabagan tayo. Ganun ang papakita natin. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Pag ganun yung attitude natin, ay nako kapatid, every day is Valentine's Day. Kasi yung February 14 po, commercialize yan. Pero if you treat every day as the last day, araw-araw yan Valentine's Day. Naku, baka araw-araw bigyan nyo ng bulaklak yung asawa ninyo. Isipin nyo, last day na pala eh. Baka araw-araw kahit na malamig halimbawa yung sopas ninyo, o kaya bahaw yung kakainin yung kanin dahil busy yung asawa ninyo, hindi ka na magagalit because you treat each day as the last day. Pangalawa sabi po dito ni Pablo, ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan. Sabi po ni Solomon, ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita po ng kahangalan. Kaya pag mapagpasensya tayo, higit na nagpapakita po ng karunungan. Lalong-lalo na mga kapatid, pag-iisipan ninyong mabuti. Ano ba yung bibitawan kong salita? Ano ba yung magagawa ko? Kung tinitreat nyo po, every day as the last day, i-treat nyo po na may CCTV camera na nakatutok sa inyo ang langit araw-araw. Palagay ko po sa inyo, kaya kayo mas maingat ngayon dahil may mga social media, meron pong mga cellphone ngayon, pwede kayong mag-viral. Pag gumawa kayo, dun nga lang natatakot tayo Pero bakit hindi tayo natatakot sa CCTV camera ng ating Panginoon na 24/7 yan talagang nakabukas, direkta pa sa gumawa ng langit at ng lupa? Takot po tayo sa CCTV ng barangay. Natatakot po tayo sa mga cellphone po, na pwede tayong makuhanan, mag-viral pag bila tayong nagalit. Pero pag wala na po nakakakita sa atin ng mga church members, mga kaibigan, ang sabi po dito ng Kawikaan 14:29, ang mapagpasensya ay mas higit ang karunungan. Patience is a virtue. Isa pong karunungan na natutunan ko, minsan with all the achievements that you have in your life, mahalaga pa rin yung patience na hindi po natin bigla-biglang expose sabihin. Mahirap po, sabi nga nila, na ipakita po kung gaano kalaki yung kinikita natin, ano na po yung na-achieve natin sa buhay, magpakita ng pera in social media, ng mga sasakyan po natin. Kasi kapatid, baka dumating yung araw, magkasakit ka at kailangan mo ng tulong ng iba, at nakitang mayaman ka, ganun ka pala kaunlad, pag dumating yung time po, kailangan mo talaga ng tulong dahil na-drain na po yung resources ninyo,
wala na rin pong tutulong sa inyo kasi in-announce na natin sa buong mundo kung gaano po tayo kayaman. Sasabihin lang ng tao sa atin, yaman nga niyan eh. Kaya yung patience, tinuturo din sa atin. It's better po, kung minsan ho, no, out of our, hindi naman masama dahil na-proud lang tayo eh. Pero we should know our limitation din ho, kasi mahalaga po mga kapatid, bahagi po ng karunungan ho yan. Kasi pag hindi natin po kontrolin po yan, lahat na lang ng atin pong gagawin, naka-expose sa social media. Guilty ho ako diyan dati. Every time na nagkikis lang kami, upload ng ganyan. Nagbigay ako bulaklak, upload. Pero as you mature in the Word of God, at tinitignan ko po yung kahalagahan nito, may mga bagay po pala that should be kept between the two of you. Can we say amen? Hindi po masama po na ipahayag nating nagmamahalan tayo, no? Pero may mga bagay po na dapat itinatago lang natin because we are confident as husband and wife na hindi kami maghihiwalay because we know the Lord that we serve. May nakakaalam ba dito nagbigay ako ng bulaklak? Wala. May nakakaalam po ba na nag-date kami? Wala. Bakit po? Kasi may mga bagay po na nire-reserve po ninyo para sa inyong sarili. Patience is a virtue. Sinasabi ko lamang ito, baka po pag dumating ang time na nangangailangan tayo, ba't ko bibigyan yan eh? Nakapamudmud lahat ng pera sa social media. At sinasabi ko po yun, sabi ko nga kay Lord, Lord, alam ko marami ako talaga makakaaway po eh. Kasi sinasabi ko everyday na ikabubuti ng kapwa po. Nung binasa ko bigla ho, si Kristo nga pinako bigla sa krus dahil sa pagsasabi ng totoo eh. Pero kung lalaliman ninyo yung inyong pagbabasa ng Biblia, makikita ninyo talagang may nagmamahal ho, nagsasabi ng katotohanan. Kasi yun po ang magandang halimbawa ho, magpasensya po tayo. Ang sabi po dito, higit ang karunungan po, ngunit ang madaling magalit nagpapakita po ng kahangalan. Kaya if we can control our temper, hindi tayo magbibitaw basta-basta ng mga masasakit na pananalita. Sometimes yung sasabihin mo, yung panggagamitin sa iyo. Minsan yung nabitawan yung salita na masakit, hindi na po ninyo mababawi, hindi na maghihilom po sa puso na nasabihan ninyo. Pero kung nakontrol nyo po yung dila ninyo, malay po ba nila kung ano ho'y nasa sa loobin ninyo? And then kung talagang puputok na yung puso ninyo, iiyak ninyo lahat sa Diyos. That is the best way eh. Do not rant in the social media na all caps ka pa ng ganyan, kapatid, nagagalit ka. Pabayaan nyo sila na gumagawa ho ng masama sa inyo, ang Diyos ang gaganti sa inyo. O kaya ho, halimbawa ho, hindi kayo nabayaran, masama yung kalooban ninyo, may takdang paniningil po ang Diyos sa mga taong ganito. Ikatlo mga kapatid, hindi lang tayo tinuturuan ho na maging mahabagin, maging mapagpasensya, mahalaga po yung pagiging mapagpatawad. Efeso 4:31-32, alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, anumang galit, anumang pag-aaway, anumang pambubulyaw, anumang paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maging maunawain kayo sa isa't isa. Bakit po? Kasi sabi ni Kristo, magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos dahil kay Kristo. Alam niyo po yung mga small offense lang po, pinalalampas na ho yun. Pinalalampas na ho yun. Halimbawa po, do not expect too much. Ako ay do not expect too much sa mga kapatiran. Para huwag hindi sasama loob po ninyo. Ano po yung mga hindi ko ini-expect? Marirelieve po yung burden ninyo. Halimbawa ho, may hindi nakaalala ng birthday ninyo. Ang Diyos naman naaalala ang birthday ninyo. I-let go nyo na ho yun. Hindi ho mahalaga yun. Basta ang mahalaga, nagising tayo, may panibagong taon, we have to thank God for a brand new year, for a brand new day. Pastor, hindi man lamang ako binate, okay lang yun kapatid. Na ipahayag mo yung salita ng Diyos, nasabi mo yung totoo, inirapan ka, gusto kang tanggalin, alisin sa church, bless them. Kasi ang Diyos ang nagtatanggal. Pagtangkain ka mang tanggalin, yung nagtatanggal sa'yo, tatanggalin ng Diyos.
Mark my word, nakita niyo po sa preach ko on Wednesday regarding King Jeroboam, siya ang tinanggal ng Diyos. Tinatanggal niya po yung tunay na pagsamba sa Diyos, tinanggal si Jeroboam. Basta wag tayong lalayo sa Diyos, safe ka na kapatid. Kaya napakahalaga po ng pagpapatawad Ang buhay ng Kristiyano hindi madali. Kasi we always forgo offenses. Ginawan ka ng masama, hallelujah, no? Sinampal ka sa kabilang pisngi, pinabibigay pa ng Panginoon Diyos yung kabilang pisngi. Niyaya kang maglakad ng 1 milya, 2 milyahin mo na, sabi ng Panginoon. Pinahirapan ka, sige, sundin mo lang. Kaya nga ho, ang pagiging buhay ng Kristiyano ho, ay talagang buhay ho ng pagpapatawad sa isa't isa. There are certain misunderstanding po sa mag-asawa, lalong-lalo na, we are celebrating po, no? Yung araw ng mga puso. Hindi ho lahat yan magkakasundo po kayo Minsan ho, sa mga pamamaraan sa bahay ho, pinagsisimula ng pag-aaway. Nakarinig na ho kayo, naghiwalay ho. Minsan po, pag nakikinig ako sa mga nasasabi pong mga kaso po na mga annulment, ano pong pinagkahiwalayan lang kapatid, ano ho? Minsan ang pinag-aawayan ho, yung sweldo. Hindi matanggap ng lalaki na mas malaki ang kinikita ng kanyang misis, kaya gusto niyang pag-resignin yung misis niya. Isn't it that we have to be proud dahil yung misis natin malaki kinikita po? Na tayo ho, mas maliit yung kinikita, wag na pong sasama ang loob natin na hindi dapat ako ang bumubuhay sa atin. Dapat to pasalamatan natin sa Diyos kung tinutulungan tayo ng misis natin at nagtatrabaho siya at mas malaki po yung kanyang kinikita. Hindi naman po kasi lahat ng bagay ho nasusukat ng pera. Minsan ho, ang pinag-awayan ho, ito narinig na natin, yung pag-aano lang ng toothpaste ho. Meron hong lalaki, gusto, pinipisil yung toothpaste ng ganon. May babae naman gusto nire-rolyo. Dahil hindi magkasundo, naghiwalay. Dahil sa toothpaste. O kaya ho, meron naman po, nagkakaroon ho ng diskusyon, sino magluluto sa bahay kasi pareho pong working. Kaya nga po yung mga ganyang bagay ho, na-foresee natin bilang isang mananampalataya, anumang samaan ng loob, hindi mo ako napansin, hindi mo man lamang ako nabila ng bulaklak. Anumang pag-aaway, pambihira naman, nakalimutan mo akong i-date, ganyan, Anumang pambubulyaw, nambubulyaw ba kayo ng asawa? Yung sinisigawan nyo ho? O anumang paninira sa kapwa, pati misis nyo ho, sisiraan nyo sa iba? O pati na ang lahat ng uri ng mga masasamang hangarin? Patay ka sa akin ngayon. Hindi ka na mapopromote dahil kinakalaban mo ko. Ganun ho ba? Ang sabi po dito, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, magpatawad kayo, gaya din naman papapatawad po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Si Kristo nga, nung nasa krus ng Kalbaryo, sabi po ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa Tayo ho, mas malawak ang pag-iisip natin. Hindi nyo ba alam ho, yung ibang pananampalataya po, ligaw sila, lihis sila Minsan nagagalit tayo sa mga ibang faith. Pastor, kulto yan, mga kulto-kulto. Ini-expose natin silang kulto. Pero yung heart natin, gaya po ng 2 Peter chapter 3, verse 9. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Dapat ang puso natin, ayaw natin sana sa mga kulto may mapahamak. Na sana makilala nila ang tunay na Diyos. Na sana ma-receive nila yung pagpapatawad. Dati rin ho tayo, galing sa kulto. Dati ho tayo, hindi mapagpatawad. Pero niliwanagan ng Diyos yung puso natin, kaya mas malawak ho ang pangunawa natin kaysa sa kanila. Ikaapat, mga kapatid, hindi lang po yung mapagpatawad, yun pong mapagmahal. May isang bagong utos, po dito ni Juan, at sabi po ito ng ating Panginoon, kaya isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo, sapagkat kung paano ko kayo minamahal, gayon din dapat ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Kaya po yung love natin, yung care po natin, kamusta na ho ba ang spiritual life natin? Ako po talaga ho, minsan mami-misunderstood nyo po ang isang tao ho na nagmamahal. Kasi akala natin, dapat pag nagmamahal kayo, pastor, wala pong masasakit na pananalita dito. Pagka ho kayo nagmamahal, pastor, wag na ho nating sabihin po kung ano man yung mga kasamaan. Basta diretso na lang po tayo. Pero alam nyo po, mga kapatid,
It's a pleasure na dumating ang time, lahat kayo may corona, kahit wala na ako talagang matanggap na corona. That has always been my heart's desire. Pag tinanong ninyo, bakit ganun, Pastor, ang puso po ninyo? Mas nanaisin ko pong makita po kayo lahat, parangalan ng Diyos, at sa araw ng paghuhukom po, sabihin lang sa akin ng Panginoong Diyos yung simpleng pananalita, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa aking kaharian. That's the only words that I would like to hear. Sa inyo na po yung mga corona. Can we all say amen? Makapasok ka lang sa langit, hallelujah na eh. Ngayon, hindi po ako, hindi ko sumasama loob ko. Totoo po, alam ng Lord. Makita ko kayong lahat nagmamarcha dahil sa kakapahayag ng salita ng Diyos na bago lahat kayo may corona, ako walang corona, purihin po ang Panginoong Diyos. Hindi ako maiinggit po kasi ibig sabihin, nagampanan ko po yung katungkulan ko. Kasi hindi ko rin ho kilala yung sarili ko. Baka mamaya po, nagagalit din ako, nakakalimot din po ako magpatawad. Nawalan pala ako ng corona, pero nakapasok pa rin po sa langit. Bakit? Sa lahat ng mga tinuruan mo, natuto silang magmahal. Love is patient, matsagaho, love is kind, it does not envy, it is not proud, hindi mapagmapuri, it is not easily angered, love does not delight in evil, but love rejoices in the truth, it always perseveres, it always hopes, and it always ask, sabi ng Biblia po. Kaya nakikita po natin, mga kapatid, napakaganda ng itinuturo ng Biblia sa atin, ang pag-ibig po ang susi po talaga sa lahat. Lahat ito kasi, unite po ng pag-ibig ng Diyos eh. Kaya I hope po, wala hong mag-asawa dito na tapos na tayo sa mga panahon na yun. Nagmamature na po tayo bilang mga Kristiyano. Kung halimbawa, dati ho, nagkahiwalay kayo, ngayon may binigay na bago Panginoon, this is the best time na ituwid na natin po yung ating buhay. Please treat your husband and your wife po, every day will be the last day. Kaya pag last day mamaya, bubigay mo na yung buong buo talaga di ho ba? Sino ho dito sa mga lalaki ho, because you treat every day as the last day, kahit yung akinsenas ho at 30 ho, buong buo ninyo binibigay sa misis niyo, sweldo ninyo. Magsabi ng amen. Dalawa lang. Narinig ko si Pastor Megs, narinig ko yung isa po roon. Ibig sabihin yung iba hindi na nagbibigay. Ako po, humihingi lang ako ng baon talaga. Alam po ng Diyos yan. Pero ang baon naman, pag binigay sa akin, hallelujah naman. Yun po naman ang aking patotoo. Pero hindi ko pinakikialaman yung pera ko talaga. Kasi alam niyo po kung bakit? Unang-una, Brother Nel, malayo sa tukso. Kasi kung maraming pera, baka saan pa ako magpunta. Tatandaan niyo po, yung lugar po namin, malapit sa timog. Konting lakad lang ho, Pegasus na. 3 hakbang lang, classmate na. Hallelujah, makakatabi ho yan eh. Buti na lang pag naglalakad ako, pag binubunot ko po yung bulsa ko, walang laman. Alangan naman ko, gapuhan ko lang gamitin ko. Tatandaan nyo po, kailangan din nila ng pera. Hindi ko po pwedeng gamitin lang kagapuhan ko ron. Kaya malayo po sa tukso. At hindi ho nagiging problema ho, kailangan ko ng allowance, binibigay po sa akin. Sino po dito yung naalala pa rin yung misis niya, na kahit ho, sabihin ho natin, late na yung Valentine's Day, o kaya kahit ngayong araw na lang, may date mamaya, sinama pa rin po. Can we say amen? Hallelujah, nagtitipid talaga halos lahat, Kayo ba, Sister Linda, nabigyan ng bulaklak? Never. Pero puro naman, cash. Yon. Pagmamahal, kasi bulaklak ko. Heaven and earth shall pass away, kasama bulaklak eh. Oho. Kaya mga kapatid, bilang pangwakas, tignan nyo po, bakit pag-ibig nagbibigkis dito? Sabi ng unang Pedro 4:8, higit sa lahat, higit. Ano po yung kanina pinag-aralan natin, Yung pong matiisin ka, yung pong matyaga ka, yung pong mahabagin ka, yung pong mapagpatawad ka, yung pong mapagmahal ka, pero higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit kaano pa karami ang nagawa po niyang pagkakasala.
Si misis po natin hindi perpekto, pero nailagay ko na rin sa puso ko, lagay niyo po sa puso ng bawat isa. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, napapatawad po natin ang atin pong mga asawa. At tayo pong mga lalaki, hindi rin perpekto. Marami po sa atin, nagkakamali tayo, kasama po ako ron. At sa mga asawang babae, kung mahal mo ang asawa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang dakilang Ama. Praise God. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa lahat ng inyo pong mga kabutihan. Paalala po na kami po'y magpakumbaba sa isa't isa. Unang-una, Panginoong Diyos, tinuturo niyo po sa amin na kami po'y maging matyaga po at maging mapagpasensya po sa isa't isa. Kasama po ang maging mapagpatawad at lalo na po nagbibigay sa lahat ng ito, maging mapagmahal po sa isa't isa. Marami po kami mga pagkukulang bilang mga mag-asawa. Marami po kami, Panginoong Diyos, mga hinanaing at mga galit at lahat po, Panginoon, hindi pagpapatawad sa aming puso. This is a reminder po, Panginoong Ama. Even the pastor is being reminded, Panginoong Diyos, ng inyo pong mga salita. Ang salita niyo po ay matalim pa, Panginoon, sa isang tabak. It is sharper than a double-edged sword because it even penetrates to the dividing soul and spirit, joints and marrow. Kaya kami nagpapasalamat dahil ang salita niyo po ay salita ng pag-ibig at ang pag-ibig po ay nagtutuwid, ang pag-ibig po ay nagdidisiplina, ang pag-ibig po ay nagtuturo. Maraming salamat po, Panginoong Ama. Sana po ay nakita ng bawat isa po, limitado lang ang buhay namin. Every day is going to be the last day. Kaya Panginoong Diyos, ano man ang hindi pagkakaunawaan, mga away, pataasan ng pride, we always keep in mind, ito na yung huling araw namin, baka bukas makalawa, hindi na namin maakap yung misis namin, baka hindi na po namin mahalikan yung mga nanay namin, baka bukas makalawa po, ang mga anak namin, bawiin mo na. Kaya Panginoong Diyos, habang malakas pa po kami, every day is going to be the last day. Salamat ng marami po, Panginoong Diyos, dahil sa mga aral po na ito, we will treat our husband, we will treat our wives, we will treat our children po with love, care, and devotion. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit pagdakila po ay tanging sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Para sa ating Panginoon, kaya inanihan ko ang bawat isa na dumulog sa panalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba sa natanggap naming mensahe sa oras na ito. Salamat sa patuloy mo pong pagtuturo sa amin, sa aming buhay pananampalataya. Patuloy naming malakaran sa aming buhay. Araw-araw, Panginoon, maging gabay, Panginoon, ng iyong banal na salita. Sa oras na ito, dinudulog namin ang mga kaloob na ito para sa inyo, magbigay po ng kapurihan, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Nawa ang lahat ng mga handog na ito ay magamit sa iyong kaharian sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita upang marami, Panginoon, na maabot, Panginoon, ng iyong salita at magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na magkakaloob, patuloy mo pong pagpalain, patuloy mo pong punuin, Panginoon, ang kanilang lalagyanan, Panginoon, upang patuloy ang kanilang pagkakaloob para sa iyo, Panginoong Diyos. At sa mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho o ng mga mapagkakakitaan, Panginoon, ikaw, Panginoon, tumugon at patuloy mo pong pagkaloob, Panginoon, ang kanila pong pangangailangan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ko, Diyos. Ulan ng
pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasama, kami ay inyong diringgin at ang bayang ito'y inyong pagagalingin. Ulan, ulan, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Purihin ang Panginoon. Ngayon naman po, para po sa pagbati sa mga magdiriwang ng kaarawan, February 16, happy birthday, Sister Fe Arellano. Ganon din po, on February 17, Brother Nico San. And on February 22, si Sister Angel Bautista. Happy birthday sa inyong lahat. Meron po bang hindi po nabanggit na magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo? Wala po. Para naman po sa ating anniversary, happy anniversary, February 17, Brother Ramon and Sister Ellen Gutierrez. Puro ano po yata to, mga TFC natin subscribers. Sino pa po ba mag-celebrate ng mga anniversaries? Meron po ba? Sige po. At meron po tayong mga bisita. Meron pong nakalista po dito si Pastor Ton Alcantara. Pakitaas po ang kamay. Yan. Welcome po to Feast of Harvest. Nagpapastor po siya sa isang iglesia sa Amerika. Salamat po sa pagbisita sa Feast of Harvest. Meron pa po bang mga bisita na ngayon po nakadating o nakadalo? Sige po, may I invite all of you to please come forward, lahat po ng mga nabanggit na pangalan, so that we could pray for you para ma-bless po tayo ng church at ma-bless tayo ng ating Panginoon. We also would like to invite Pastor Alcantara to come forward. Ayan. Sige po, extend po natin ang ating mga kamay sa kapatid natin na nandito sa harap. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatiran namin na magsa-celebrate ng kanilang kaarawan sa linggong darating, Panginoon. Maraming salamat at patuloy na pagpapala ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Kay Angel na nandito ngayon sa inyong harapan, pagpalain mo po siya, palakasin po ang kanyang pangangatawan sa pagdadala niya, Panginoon, ng kanya pong inaanak sa kanyang sinapupunan, ang patuloy na pag-iingat, gabay ang ipagkaloob niyo po sa kanya, Panginoon. Maging malakas ang kanyang katawan, Panginoon, para patuloy po na magbigay ng kalakasan sa pangangailangan ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Panginoon, maraming salamat. Patuloy mo po siyang pagpalain sa kanya pong pamilya. Ikaw ang patuloy na magbigay ng pagpapala sa kanya at magsilbi rin po siyang blessing, Panginoon. Sa oras na ito, maraming salamat din po sa mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang wedding anniversaries. Ang patuloy na pag-ibig ang ipagkaloob nyo sa kanila pong pagsasama bilang buhay mag-asawa. Patuloy mo pong pagyabungin, paglalimin, Panginoon, ang kanilang pagmamahalan. Sa oras na ito, dalangin din po namin si Pastor Ton Alcantara. Salamat sa buhay niya na binisita niya kami sa aming iglesia. Nawa iparamdam mo sa kanya ang pagwe-welcome, Panginoon, ng bawat isa ng Feast of Harvest, Panginoon family. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Happy birthday and welcome po again, Pastor Ton Alcantara. Ngayon naman po, darako po tayo sa ating announcement. February 16, ngayon po yan, ang ating Couples Night at 5 p.m. sa High Rise Grill. Sa lahat po ng mga nagpa-register, reminder po sa inyong lahat, magkita-kita po sa Semicon Building, Marcos Highway, De La Paz, Pasig City, that's near Ayala Feliz. So kung galing po kayo dito sa Masinag, before Ayala Feliz, nasa right side po siya. Kung galing naman po kayo ng Cubao, going to Masinag, nasa left side naman po siya, after Ayala Feliz. May reminders po, ang sabi dito, wear couple coordinated clothes. Mukhang may premyo to Ayan, no walk-ins. Kailangan po lahat tayo ay nakapagpa-register. So, para po sa mga gusto pa pong humabol, it's never too late. Right after the worship service, pwede pa po kayo magpalista. Registration starts at 5 p.m. and the program starts at 5:30. Kaya magkita-kita po mamayang 5:30 sa 5 o'clock sa High Rise Grill. And then announcement po para sa ating mga assignment for next worship service, February 23, presider Sister Jing Visda, tithes and offering. Ganon din po Sister Jing Visda, and flower bringer Pastor Archie and Attorney Malen Resos. Bible study naman po every Wednesday, 7 o'clock p.m. live sa ating pong Facebook page. Then we also have our prayer meeting na ginaganap po yan daily, every day ng 5 o'clock to 6 o'clock ng umaga, and every Friday, Saturday, Monday, 8 o'clock to 9 o'clock naman po ng gabi sa Facebook Messenger ng ating iglesia. Kaya kung meron pong mga gustong sumali sa gawaing ito, makipag-coordinate lang po sa ating prayer leader, kay Sister Emmy or kay Brother Greg, or to any church elder para maisama rin po yung mga prayer requests or prayer petitions natin. Maganda po na naidudulog natin ang ating pong mga panalangin at naipapanalangin po ng ating mga kapatid. Natutugon po yan ng ating Panginoon. Meron pa po bang announcement? Kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie para po sa closing prayer and benediction. Kita-kita po tayo mamaya 5 o'clock po dun sa High Rise at tayo po lahat ngayon ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala, patuloy na patnubay, gabay pag-ibig ng ating dakilang Ama. Muli, Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga na ito sapagkat binigyan niyo po kami, Panginoong Ama, ng panibago na naman pong kalakasan sa mga aral na ito, na patuloy po kami, Panginoong Diyos, na maging matyaga, maging mapagpakumbaba, patuloy namin ipakita pagpapatawad, lalo higit po ang pag-ibig po, sapagkat ito po nagbibigkis sa lahat ng mga bagay. Ama, maraming salamat din po sa lahat po ng mga kapatid na naririto ngayon, ang mga nakakapakinig po sa amin online. At mamaya po in our activity in our Couples Night po, pagpalain niyo po ang mga mapapakinggan naming mga salita, ang programa po, at ang lahat ng mga naghanda po. Alam ko po, Panginoon, ibabalik niyo po sa kanila maka 1,000 beses po ang lahat ng kanilang pagpapagal sa mga gawain na ito. At ngayong umaga na ito, Panginoong Ama, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po, sang-ayon po, lalong-lalo na sa panalangin po ni Moses para sa mga Israelita, ang lahat ng mga kapatid. Pagpalainawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapinawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At gaya po ng panalangin ni Haring David, binibitawan ko po sa lahat ng mga kapatiran, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo pong pinakamataas na papurit pagdakila, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise the Lord! Tapos po tayo sa ating gawain at muling po tayong umawit bago po tayo lumabas ng ating iglesia. Baunin po natin ang mensahe ng awitin na ito, dakila ang ating Diyos. Amen! Awitan po natin ng ating Panginoon. Dakila siya,
dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang mundo, kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, oh, oh, oh. Dakila ang ating Panginoon, dakila siya, dakila siya. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless the church. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Makahigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang pagpupurihan. Sa puso ay nag-iisa lamang. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon.